Hi guys! Welcome back to our channel. It's me, Mommy Carm, and for today's vlog, pag-uusapan natin yung isa sa mga pinakatatakutan nating mga homeowners. Yes, ito ay ang anay. So yun na nga guys, sinalakay na nga po ng anay ang aming kitchen, and grabe guys, sobrang nakakapanghinayang talaga at saka nakaka-stress. So, na-stress kami ni Daddy Alvin ng very light. Siguro dahil wala na din naman kami magagawa. Nandiyan na yan. So, solusyon na lang. So, in this video, isi-share ko sa inyo kung paano ba namin nalaman na may anay na doon sa kitchen namin. And second is yung experience namin nung nagpa-pest control kami. So, magkano ba siya inabot? At saka ano ba dapat yung ihanda natin bago tayo magpa-pest control? And the last one is siguro magbibigay lang ako ng konting tips na mga natutunan ko nung nagpa-pest control kami dito. Kaya warning lang guys, medyo mahaba-haba talaga tong video natin ngayon. So, mag-start tayo guys. Nung nalaman namin na inaanay na pala yung kitchen namin, ano ba yung mga possible signs na may anay na doon sa loob ng bahay natin? By the way guys, 3 years, magsi 3 years pa lang kami nakatira dito ni Daddy Alvin, and according to sa aming contractor, na-treat po ang soil namin bago magtayo ng bahay. I think mandatory ata yun na i-treat muna ang lupa bago mag-construct talaga ng bahay. And akala namin basta concrete yung bahay nyo, ligtas na kayo sa anay. So, hindi pala ganon. So, madami sila, maliliit sila, madami silang pwedeng pasukan. Plus, may bakanting lote kasi dito sa likod namin. Part din ni na mama, yung katabi ni na mama ay bakanting lote din. So, may mga puno, may mga tanim-tanim. So, madami sila talagang pwedeng pagmulan. So, yung first is yung mug tubes, yung parang tunnel na ginagawa nila tapos dun sila dumadaan. So, ito yung una namin napansin ni Daddy Alvin na nag-start dun sa ilalim ng kusina namin. So, ang pagkakamali namin ay hinayaan lang namin. So, ang ginagawa namin noon, parang pag nakakita kami, lilinis lang namin. Tapos, tinatapalan namin yung butas ng tile reform or tile grout. So, di ba? Syunga lang namin. Akala namin kusa na siyang mawawala, kusa na silang aalis. So, hindi pala. Matatanggal sila dun sa area na nilinis mo, pero maghahanap sila ng ibang kahoy na kakainin. So, kapag ganito guys, the best thing to do ay tumawag na kayo ng professional kasi unti-unti na niyang kakainin yung mga kahoy sa bahay natin. So, second is, may kakaibang amoy dun sa loob ng cabinet. So, parang amoy basang kahoy, amoy basang papel siya. Ito pala yung naamoy ko nun. Akala ko amoy tuyo lang kasi minsan nag-i-stack ako ng tuyo doon sa loob ng cabinet. Pero nung chinek namin ni Daddy, nakita namin na halos naubos yung box nung isang serving plate namin. So, di ba ganun tayo? Parang may ugali tayong ganun na kapag halimbawa may special occasion, ilalabas natin yung ating serving plate or yung mga bonggang pinggan natin, bonggang baso, tapos pagkatapos natin gamitin, ipapasok ulit natin sa kahon, itatabi natin sa loob ng cabinet. Ito na yung iniiwasan namin ni Daddy ngayon, yung magtago ng mga box, sa mga papel sa loob ng cabinet. Kasi aside sa kahoy, paborito din nilang kainin yan yung mga carton boxes, yung mga papel-papel, lalo na kapag nabasa. Kaya alam nyo na guys, yung mga nakatago yung kahon dyan, so check natin, baka nai-infest na pala sila. So next is, nung nag-malfunction na yung aming door cabinet, yung nag-loose na yung door hinges niya, yung mga screw. So ito yung napansin ko, pag-open ko nung kitchen cabinet namin sa ilalim, natanggal yung pinto niya, yung pinagkakabitan ng screw. So akala ko, lumuwag lang yung tornilyo. Pero nung chinek ko yung pinagkakabitan niya, yung kahoy niya, as in parang basa. So, akala ko din, kaya nababasa dahil nasa ilalim siya ng sink. So, baka na babasa lang kasi pag naguhugas kami ng pinggan. Pero hindi. Kung nung kinapa ko, parang basa yung kahoy. Tapos, nung hinawakan ko siya, lumubog yung daliri ko. Tapos, pag lumubog ng daliri ko, nakita ko may mga anay na gumagapang sa loob. Tapos, yung iba nalalaglag yung ibang anay. So, ubos talaga nila yung kahoy dun sa loob. Kaya, ang tendency niya ay mag-loose talaga yung tornilyo na pinagkakabitan ng hinges. Kaya, bibigay talaga yung pinto. Then, chinek ko din yung ibang mga pinto ng ibang cabinet namin kasi dito na ako kinabahan. Tapos nung chinek ko, as in, halos ganun na din yung iba. Halos parang basa na din yung iba. Tapos malambot na. Tapos kapag kinatok mo yung kahoy, iba na yung tunog. Yung tunog na wala na talagang laman. So dito na kami na-alarm ni Daddy na kailangan may gawin na tayo. Kasi baka mamaya niya bigla na lang bumagsak yung kitchen cabinet natin. So nag-search kami online. Google, sa Facebook, sa Homebodies, sa YouTube. Noong una, nagbalak pa kami ni Daddy mag-DIY. Sabi, mag-DIY na lang kaya tayo. Kasi nakita kami ng mga product at items sa Shopee na ini-spray lang, tapos mawawala na yung anay. Yung iba, Joy dishwashing liquid lang daw, parang okay na. Pero yung most recommended talaga is yung humanap na daw or tumawag na daw ng professional or magpa-termite control. Kasi kung magdi-DIY lang kami, walang assurance na mawawala talaga yung anay. Baka bumalik lang uli sila. So, mas madodoble lang yung gastos namin. Tapos, masasayang lang yung effort. So, nag-search kami uli online, and yung one of the recommended services pagdating sa termite control or pest control is yung map
Mapicon. And good thing meron silang branch dito sa Quezon Province. By the way guys, this video is not sponsored. So hindi po ako binayaran ng Mapicon para gawin itong video na ito. But Mapicon, baka naman. Charot lang. And humingi ako ng permission sa kanila kung pwede ko bang video, pwede ko bang gawing content, and pumayag naman sila. So tumawag agad ako sa kanila para mag-inquire. And syempre yung una ko itatanong is magkano ba? Pero hindi nila ako agad binigyan ng quote. Kailangan daw kasi i-survey muna. So depende daw yan sa case kung malala na ba, kung gaano ba kalaki yung area. Good thing ay free survey naman daw sila. So pwede kang mag-go, pwede kang hindi mag-go. So the following day, pumunta yung magsusurvey dito sa bahay para i-check yung status ng kitchen namin. Chinek din nila yung aming kwarto para makita kung inaanay din ba yung mga cabinet, pati yung kisame. Tapos pumunta din sila sa labas. Chinek din nila yung lilikod, yung mga bakanting lote. Then doon nila nakita na meron daw malaking bahay ng anay or yung mound. At hindi lang isa ha, dalawa pa. So malamang dun daw talaga galing yung anay. So dahil yung bahay namin ay duplex, as in carbon copy lang siya nung kabilang bahay, kung ano yung floor plan dito, kung ano yung interior dito, yun din yung kabilang bahay. So yung kitchen namin kabilaan lang yun, kitchen din yung nasa kabila. So malamang ay na-infest na din daw yung kitchen sa kabilang bahay or yung kitchen ni na mommy. So yung sinadjust nila sa amin ay ipa-termite control na din yung kina mommy yung kabilang bahay. Kaya sorry mami, nadamay ka sa gastos. Humingi na lang ako ng discount kasi sabi ko 2 bahay naman yung sa service nila. So yung quote niya sa amin ay umabot po ng 20,300 pesos dito sa 2 bahay na. At 1 year contract na siya. So yung cost ng termite control na gagawin nila is 15,000. Tapos merong quarterly maintenance na 4,800. So babalik sila every quarter para i-check kung anay free na ba talaga yung bahay namin. Hatiin pa yung 4,800. So parang papatak na 1,200 pesos per visit. Pero yung kailangan namin isettle agad pag punta nila dito is yung 15,000. So parang tig 7,500 kami nung kabilang bahay, tapos per quarter is tig 600 kami. So in-schedule nila kami 3 days siguro after nung survey. Then binigyan nila ako dito ng flyer, Mapicon flyer. So dito nakalagay yung mga process ng gagawin nila dito sa bahay. Like yung mound demolition kasi sisirain nila yung bahay ng anay dun sa labas. O sa akin nila yan, nahanapin nila yung queen doon. Nandito din yung pagdidrill. Tapos kung ano yung chemical or yung gamot na gagamitin nila dito sa bahay, pampatay ng anay, like termicide concentrate at saka F3 powder. Then meron silang other services dito guys. So if interested kayo, meron sila for household insecticide, flying, crawling insect. Meron din silang for rodent control, yung mga namumblema kayo kapag may daga, bubwit. Then termite control yung sa amin. So, tinanong ko sila kung ano ba yung mga kailangan namin ihanda kapag mag-termite control na kailangan ba namin umalis ng bahay, lumipat ng bahay, or ano ba yung mga gamit na tatanggalin. So, first, kailangan daw tanggalin yung mga gamit do sa lugar ng mga na-infest ng anay. So, sa amin, yung kitchen cabinet, so lahat ng gamit tatanggalin muna, lalo na kasi, di ba, mga pagkain yun. Tapos, yung mga laruan ni baby na nakalagay sa living room, tinabi ko na lang muna kasi may ilalagay silang powder sa mga sulok-sulok ng bahay. Second is, po sa may asthma or hika, kasi meron silang ia-apply na powder, tapos yung gagamitin nilang termicide concentrate ay sobrang tapang ng amoy niya. So ako may history ako ng asthma, pero nung naghahalo na sila dyan ng concentrate, as in hindi ko kinaya yung amoy guys, sobrang tapang talaga niya. So ginagawa ko, pumupunta kami ni baby doon sa kabilang bahay, sa bahay ni na mama. Or kung halimbawa merong may hika or asthma sa inyo, magstay na lang muna sa loob ng kwarto or dun sa area kung saan walang na-infest ng anay. Next is, wag na wag nyo daw gagalawin yung anay. Wag nyo daw tatangkain tanggalin. So buti na lang kami ni daddy nung nakita namin yung anay. Hindi namin siya ginalaw, hindi namin tinapalan ng kung ano-ano. So yung wag nyo daw tatanggalin yun kasi kapag tinanggal nyo or ginalaw nyo yun, madi-disturb sila. So yung mga, ang tendency ng anay, magpupunta sila kung saan-saan, kakalat. Baka may infest pa yung ibang gamit. So hayaan nyo na lang daw muna sila dun sa cabinet. At wala din naman magagawa, nandyan na sila. So pakabusog na sila dun sa kahoy na kinakain nila. Next is, ito hindi na nila ito nabanggit sa akin, pero I think personally, share ko din sa inyo na ihandaan nyo din yung inyong mga building plan, floor plan, or yung plano kung saan makikita yung daan ng kuryente, yung mga electrical wiring, yung plumbing, water. Kasi meron silang drilling service, so magdidrill sila sa loob ng bakura natin. So para maiwasan yung mga tubo ng kuryente, ng tubig, kasi
kasi according dun sa kanilang kontrata, na kapag halimbawa wala kayong naipakitang mga plan, tapos biglang natamaan yung tubig or kuryente nyo, hindi nila sagot yung damage. So, very important talaga yung ating mga building plans sa bahay. Next is, inform natin sila kapag halimbawa nawawala ng tubig sa bahay nyo. Kasi meron silang isang drum doon na pupunuin nila ng tubig kasi doon nila iahalo yung parang concentrate. Kasi dito sa bahay namin, dito sa subdivision namin, bigla-bigla na lang talaga nawawala ng tubig. But good thing, hindi naman nawala nang nag-service sila dito. Pero yun, just in case daw na walang tubig sa inyo, ay pwede naman daw sila magdala ng sarili nilang tubig. Then, yung duration niya is mabilis lang naman. Abot lang daw ng mga 3 hours per bahay. So, dito nag-start sila ng mga around 9 na 9:30 a.m. Then, natapos na agad sila ng mga 12. Then, sa kabilang bahay, nag-start sila ng 1. Tapos na sila ng 3 p.m. So, mabilis lang naman. So, yun lang yung naalala ko ng mga dapat i-ready. At saka, syempre, yung pambayad. Yun. So, proceed tayo guys sa pest control day na dumating sila nga dito ng mga around 9:30 a.m. So, naka-uniform sila na may logo ng Mapicon. Then, naka-mask din. So, very good guys. Tapos, sinubot nila sa akin yung service agreement. So, may service agreement na kailangan permahan. And, naka-indicate lang naman doon kung ano may yung services na gagawin nila. Like, yung soil treatment, termite abatement, drilling, at saka wood drenching. So, first is, siya agad nila yung aming building plan kung saan nakalocate yung aming electrical, plumbing, at saka water installation para maiwasan tamaan ng kanilang drilling service. Kasi meron nga silang ilalagay na gamot doon sa ilalim ng lupa or yung soil treatment. So, meron silang malaking drum na dala, yung blue. So, dala po nila yan. So, dyan nila ihalo yung tubig at saka yung concentrate. So, yun yung ilalagay nila doon sa loob. Kaya, warning lang guys talaga sa mga may asthma at hika ay medyo lumayo-layo. Muna tayo kasi sobrang tapang talaga ng amoy nito. Ito guys, yung nagdidigil sila dito sa loob ng bakod at sa garahe para dun ilagay yung termicide concentrate. Palibot niya ng bahay, pati sa likod, pati sa part nung kina mama, and wala lang yung katabi namin kasi may kapitbahay na kami dun. So, yung gamot na ilalagay dun sa ilalim ng lupa, ito na yung para magsisilbing shield ng bahay nyo para hindi na salakayin ng anay. So, I think goods na daw ito for 3 to 5 years kung hindi ako nagkakamali. Dito naman sa loob ng bahay, chine-check nila yung mga kahoy na part, lalo na sa hamba ng pinto, if na-infest ng anay. So, chine-check din nila yung sound kung may laman pa yung kahoy. Alam nila kung may anay na yung loob o safe pa. So, nag-spray sila ng F3 powder sa mga hamba. May plastic applicator silang ginagamit para malagyan ng powder sa loob. So, tinutusok nila yon dun sa mga kahoy para madala ng ibang anay dun sa ibang anay. So, lahat ng cabinet yan. Kaya ang resulta niyan, magbubutas-butas talaga yung cabinet. Tapos, pinupukpok din nila yan para ma-check kung ubos na ba yung kahoy sa loob. So, ano ba yung F3 powder na kanina ko pa binabanggit? Ito po yung baiting method nila na hindi lang po para sa anay, pati na rin po para sa langgam. So, ito yung parang lalason dun sa anay at sa langgam para mamatay sila. So, hindi ako sure doon sa eksaktong term ha, pero yung halimbawa yung anay is malagyan siya or kinain niya yung F3 powder, mapapasa niya doon sa ibang anay hanggang sa maipasa doon sa colony, hanggang doon sa queen, para hawahan ng sakit, so malalason. So, pati yung queen ay mamamatay. So, kaya nga siya tinawag na baiting method. So, aside sa cabinet, nilagyan din nila yung mga hamba ng pinto kasi paboritin din yan tirahin ng mga anay. So far, safe pa naman yung mga pinto namin. Pati sa loob ng switch, ini-sprayan din nila ng powder para maiwasan din daanan ng anay at saka langgam. Kaya sabi ko nga kanina, hanggat maaari, wag na wag daw gagalawin yung anay para madali nilang maipasa dun sa kapwa anay nila hanggang sa madala dun sa queen anay. So, normal naman daw na after nila mag-termite control, baka mapansin daw kami na may mga anay pa na naglalakad dun sa loob ng cabinet namin. Okay lang daw yun. Hindi naman daw agad kasi mawawala or mamamatay yung anay kapag na-applyan ng F3 powder. Kasi maghahawahan daw muna yan. So, kami napansin namin noon parang mga 2 or 3 days na nung nakita namin na ay wala nang naglalakad
naglalakad na anay or wala na kaming nagiginig kapag gabi. Kung may makita man kaming mga anay dun sa loob, patay na. Then, ito naman guys, yung termite mound demolition. So, hinahanap nila yung queen. So, importante makita yung queen kasi siya talaga yung nagpo-produce ng anay. So, bali wala kung anay lang yung papatayin natin dahil mapapaltan lang yan kapag nangitlog na uli yung queen. Kaya, si queen talaga yung kailangan matsugi. Oh, laki ng queen oh. Pwede itong sa alcohol, mama. Alcohol. Hindi siya nabubulok. Saan? Then, after nila makita or patayin yung queen, lalagyan nila yung lupang yan ng termicide concentrate din. So yun guys, parang 3 PM tapos na sila. Tinanong ko na lang kung ano ba yung gagawin doon sa quarterly maintenance. So kailangan ba mag-dilba uli ng lupa? So hindi na daw. So yung gagawin na lang daw nila is i-check yung area, tapos mag-a-apply daw nung F3 powder ulit. Pero just in case daw na bigla akong makita na may bagong tunnel ng anay, is tawagan ko daw sila agad. Kahit wala pa doon sa maintenance schedule. Para daw maagapan at saka malaso nila agad. So yung kitchen namin is okay pa naman daw. Hindi pa naman daw siya totally papalitan. Palta na lang daw yung mga na-infest na kahoy. And yun nga lang guys, hindi na ganun kaganda yung itsura niya sa loob. So maganda siya sa labas, buo pa rin naman. Pero kapag binuksan yung loob, butas-butas na yung kahoy niya kasi doon nag-apply nung powder. Kung magpapalit daw ng kahoy or magpapa-fully renovate kayo ng kitchen, palipasin daw muna ng 3 days or maximum na ang 1 week para sigurado daw na nalasa na yung anay. Kung hindi naman magpapa-renovate at papalitan lang yung kahoy, so bago daw ibalik yung mga gamit or yung mga pagkain doon sa loob ng kitchen cabinet, palipasin daw muna yung ilang araw. So siguro mag-share lang ako ng konting tips na natutunan ko sa kanila na na-share din nila sa akin kung paano maiiwasan yung anay. So first is kapag daw tag-ulan, yung mga gamo-gamo, yung mga nalipad sa poste or sa liwanag, hindi ko lang kung yan yung tawag sa inyo, pero dito kasi sa Quezon ay gamo-gamo yung tawag namin. So yun daw yung parang anay or sila yung parang nagiging king at queen tapos magkikate ng another colony. Kung nakakita kayo niyan, ay wag nyo daw papapasukin sa bahay nyo, walisin nyo daw agad. Second is, paborito daw i-infest ng mga ana yung baseboard sa bahay. So yung parang design sa bahay sa ilalim, tsaka dun sa taas ata sa kisame. So siguro wag na lang kayo magpagawa ng or magpalagay ng baseboard. Then yung mga built-in cabinets daw sa kwarto na gawa sa kahoy, yan din daw yung mga madalas anayin. Tapos sa kisame, kung magkikisame, mas maganda daw kung hardy flex yung gamitin kasi iwas anay daw yan. So para sa akin guys, kung magpapagawa kayo or magpaparenovate kayo ng kitchen, ay mag-invest na kayo or tayo sa aluminum o kaya stainless. So yung stainless kasi medyo mahal pa talaga yon. Go na with aluminum. Pati sa kwarto, maganda din daw yung aluminum na cabinet. So kami guys, plan namin magpa-renovate ng kitchen cabinet soon, sana. So hindi pa lang po ngayon. So nagpa-canvas kami ng aluminum cabinet. Abutin ng mga 40 to 50K, so medyo mabigat talaga siya sa bulsa. So yung kitchen cabinet namin ay okay pa naman daw, hindi pa naman siya totally papalitan talaga. Palitan na lang yung kahoy na na-infest para makabitan uli ng bagong hinges. So siguro yung pinaka-ma-advise ko kung sakaling na-experience nyo din or inaano yung bahay nyo is lumapit tayo sa professional. Oo, medyo mahal talaga, pricey talaga. Pero makaka-assure naman tayo na may proper treatment na mangyayari. Kasi imagine kung nag-DIY pala kami ni Daddy, tapos sinayaan lang namin. What if kumalat yung anay? Hindi lang yung kitchen cabinet yung nasira niya. What if kumalat din siya? Umabot na dun sa pinto, sa hamba ng pinto. So, malaki pa yung magagastos namin sa labor na pagpapaayos. Tapos, ang mahal pa naman bumili ng pinto ngayon. Pero syempre, hindi naman lahat kayang maglabas ng ganong amount. Kasi aminin natin talagang mahal magpa-termite control. Lalo na ngayon, pandemic is hindi siya ganun ka-priority. Kasi syempre, ang priority natin ngayon is yung needs muna ng family, gamot. So, ang masasuggest ko is, kung magdi-DIY kayo, gamitin yung F3 powder na ginamit nila dito sa aming bahay. Yung ina-apply nila dun sa mga tabi ng kusina, sa loob ng cabinet, pati doon na din yung sasaksakan. Para malason din, mahawa din yung ibang anay hanggang sa malason din yung queen nila. So, itong F3 powder na to ay nakita ko tong available sa Shopee. So, I guess hindi siya exclusive kasi nga available din siya sa market. So, kung if interested kayo dito, ilalagay ko na lang yung link sa description box. So, yung overall experience namin, guys, is okay siya. Okay yung services ng Mapicon. Very professional yung trabaho nila. Again, not sponsored, guys, pero kung interested kayo magpa-termite control din sa kanila, ilalagay ko na lang yung details and contact number dun sa aking description. So, that's all for today, guys. Sorry, guys, kung talagang napahaba yung video natin ngayon. Sana ay nakatulong ako sa inyo if naghahanap din kayo ng solusyon sa anay problem ninyo sa bahay.
bahay. And before I end this video guys, please don't forget to subscribe to my channel and click na din yung notification bell button to get you notified kapag may mga bago kaming uploads. Follow nyo na din ako sa aking social media account. Meron pa akong Instagram account at MommyCarmPH at saka sa Facebook at MommyCarm. So, thank you for watching guys. That's all for today. See you in our next video. Bye!